Hello ka-OFW. Wow, na-miss ko pong mag-vlog. I think 1 week po akong hindi nakagawa ng vlog dito sa YT. Pero syempre, active naman po ako sa ibang social media. Kaya paki-follow po ang aking personal Facebook account. Ilalagay ko po yung link sa description. Andun po yung mga baliw-baliwan ko. At syempre, para mas makilala nyo po ako. Anyway, our topic for today is about OFW. Tayong mga OFW guilty sa bagay na ito. Ito yung silent killer ng ating pagmamanage ng ating pera. Minsan, ito rin yung dahilan kung bakit tayo hindi nakakaipon or nababaon sa utang. Kasi kapag nakapag-abroad tayo, tumaas ang sahod, itinataas din natin yung ating standard of living. Ito yung lifestyle inflation. Yan, guilty tayo dyan. Pero syempre, ang sarap ng pakiramdam, diba? Kapag nabibili na natin yung mga bagay na hindi natin nabibili dati. Ngayon, gusto natin branded ang suot from head to toe, mga branded bag, shoes, damit. Minsan pa nga may mga tag pa yan na nakatambak lang sa cabinet. And pansin nyo yung mga OFW kapag umuwi yan, punong-puno ng alahas, makakapal. Investment naman po ang alahas, pero pang long term. Maraming mga OFW ang mahilig bumili ng alahas. Isa na po ako doon. Pero may mga ibang mga OFW na naibebenta po nila ito ng paurong or naisaasanglaan nila na hindi na nila nakukuha dahil for emergency. Kasi wala silang cash na naiipon para sa emergency. Kaya, hindi ko po nare-recommend na bumili ka ng alahas kung wala kang emergency fund. So, kailangan po natin ang emergency fund. And syempre, yung pamilya din natin sa Pilipinas, tumataas din yung lifestyle nila. Nag-a-upgrade din. Yun, kain lagi sa labas, Jollibee dito, Jollibee doon, pasyal dito, pasyal doon, mga bonggang celebration ng mga birthdays or anumang okasyon. Ito, guilty ako dito sa mga anak. Minsan, ini-spoil natin ang ating mga anak, di ba? Binibili natin sila ng material na bagay. Kasi doon lang natin pinupuno ang ating pagkukulang. Doon lang tayo bumabawi. Kasi wala yung ating presensya sa kanilang tabi. Maraming mga OFW din na guilty dito. Kasi nga, doon lang natin sila napapasaya. Doon sa mga bagay na yon. And marami ding mga OFW na malalaki ang bahay, may mga magagarang sasakyan. Yan. Okay lang na magpundar tayo ng ganito. Pero sana magpundar din tayo ng mga asset na magbibigay sa atin ng income pagdating ng araw. Sa pag-upgrade kasi ng ating lifestyle, sa pagbili ng mga bagay-bagay na hindi naman natin kailangan, namimiss natin yung ating pag-i-invest. Dapat pag-apak pa lang natin sa abroad, nag-iisip na tayo ng long term. Ano ba ang gusto nating buhay after ng ating pangingibang bansa? Kasi nga walang forever sa abroad. Lalo na tayong nagtatrabaho sa Middle East na hindi tayo pwedeng tumira lifetime dito sa bansang ating pinagtatrabahuan. So, kailangan nating mag-isip. Kailangan nating isipin ang ating kinabukasan. Okay lang na mag-upgrade ka ng lifestyle, pero wag kang gumastos na higit pa sa kinikita mo. Di ba may kasabihan nga para sa mga OFW, noong nasa Pilipinas, maliit ang kita na pagkakasya. Nung nag-abroad, lumaki ang kita, nagkautang pa. Di ba? Huwag naman sana ganun. Yon, sana lahat tayong mga OFW, umuwi tayo ng healthy. Yun naman ang importante, na malusog ang ating pangangatawan. Yon, kung nagustuhan niyo po ang aking video, paki-like po ito and subscribe po sa aking channel. Paki-follow po yung aking profile account, Facebook account, nasa description box. Maraming salamat po and God bless.